Matagal ka bang naghintay? Sobrang taas ng pride ko bilang babae. Pero alam kong may pinagdadaanan ka, kaya pinapatawad kita. O, pasensya na. Kumusta na sina tatay at nanay mo? Ngayon pa ba ka hindi ko mesay? Hindi ko alam kung ano ang mangyayari diyan. Buong araw ngayon, kasama ko si nanay, nag-aalaga, nagbibigay payo kay nanay. Ngayon, ikaw naman, nasa sa tatay mo ang lahat. Pero sa tingin ko, patatawarin ni tita si Tito. Pero sa tingin ko, dapat kang manatili sa tabi ng mga magulang mo ngayon. Pwede bang mag-leave ka na lang dyan? At lumipat sa hospital ng tatay ko? Hindi pwede yun. Susubukan niyang pag-ayusin ang kanyang mga magulang. Marami pang kailangan gawin sa trabaho. Hindi ko lang kayang basta-basta iwan dahil marami pa akong dapat tapusin. Bakit hindi mo maiwan? May dahilan ka ba na hindi mo masabi? Pwede ka bang kumalma? Ayokong tuwing magkikita tayo, ay mag-aaway tayo tungkol sa bagay na ito. Alam kong nag-aalala ka. Pero alam mo kung ano ang ginagawa mo. O hindi mo maiwan ang lugar na yon? Ibig sabihin gusto mo siya, di ba? Huwag kang mag-isip ng kung ano-ano, pwede ba? Wala akong relasyon kay Yutmay. Hindi ko naman binanggit si Utbi. Sa trabaho mo, maraming babae. Kita mo, maintindihan mo ba yan? Dinala mo pa siya sa bahay. Kung walang kahit ano, bakit lagi kayong magkasama? Nangyari ba talaga ito? May papaliwanag mo ba? Kasi, dahil Hindi mo kaya sagutin. Tama ba? Fuong Wok, pakinggan mo ako. Huwag kang maglagay ng masyadong maraming tiwala sa akin. Okay lang ba? Alam ko, palagi tayong magkasama. Parang pamilya na tayo. ¿Alguna vez pensaste que esa familiaridad y ese afecto te hicieron malinterpretar y engañar tus propios sentimientos? Samantalang karapat-dapat kang mahalin ng isang taong tunay na nagmamahal sa'yo. Ana, bakit hindi siya ang lalaking iyon? Kailangan lang kita sa tabi ko tulad ng mga tao na lumipas. Sapat na yon. Naalala mo pa ba ang mga ipinangako mo kay Ate Tuylam? Ay, grabe. Nakikita mo ba ito, Lola? Wala akong ginawa sa kanya. Niyaya lang niya akong kumain. Dahil bagong pasok ka sa kumpanya, gusto mo lang magpalakas sa akin. Wala naman akong problema. Simulan na. Patawarin mo na ako. Mahal, ilang taon na tayong mag-asawa. Bibigyan ko pa si Ben. Pero isipin mo ang bata. Patawarin mo na ako. Sige na. Sumpa ko sa'yo. Mula ngayon wala akong sasamahan na ibang babae. Batang bay. Palalayasin ko siya sa kumpanya. Huwag mo nang gamitin si Min para takutin ako. Malaki na siya. Hindi na siya bata. At hindi niya kailangan ng isang ama na katulad mo. Tandaan mo, ang posisyon mo ngayon ay dahil sa tatay ko at sa akin. Ganito mo ba ako sinusuklian? Alam ko. Alam ko. Alam ko. Alam ko na pinapahiya mo ang sarili mo. Sasabihin ko sa'yo, kung maitaas kita, kaya ko rin kitang pababain. Sa oras na yon, kahit magmakaawa ka, wala rin itong silbi. Bay. Pero tayong dalawa ay mag-asawa na ng maraming taon na. Paano mo nagawang gawin ito sa akin? Diyos ko po. Kung iiwan mo ako,
maapektuhan din ang batang iyon. Tapos si Tuylin at ang kanyang ama ay siguradong tatanggapin iyon. Lola, isipin mo Ang ako. future ko ba may anak na lalaki? Bukas, imbitahan natin sina Tuylin na kumain kasama si Lola. Sa mga pagkakataong ito, binanggit ko rin ang problema nila. Hindi ba gusto mo talagang bisitahin ka ng anak mo sa bahay? Nanay, tanong ko lang, saan galing ang pera para bumili ng 3 bagay na ito? Nasaan ang pera ni nanay? Ano sa tingin mo? Nanay, bakit mo ginagastos ang pera sa mga bagay na hindi naman mahalaga? Gusto mo, nanay? Lahat ng tao ngayon gumagamit na ng mga ganitong bagay. Sa ating pamilya, ako lang ang lalaki. Hindi mo ba ako mahal? Kahit gamitin ko ito, hindi ka naman magagalit. Sobrang aksayahin mo naman ng pera. Pinaghirapan ko yan, kaya maingat akong gumastos. Bakit mo ginastos ang pera sa mga walang kwentang bagay? May isa pa dito. Bakit kahit saan ako magpunta ngayon, naririnig ko ang mga tao na sinasabing ikakasal ka na? Ako ang nanay mo, pero wala akong alam tungkol dito. At pinapalakpakan pa ako ng mga tao. Tama ang sinasabi nila. Nanay rin, maghanda na ng mga gamot. Maghanda ka ng mga pansit para sa bata. Hindi ko tatanggapin ng ganong klaseng manugang. May utak ka ba? Pinalo siya ng nanay mo? At ngayon, kailangan ko pang sunduin siya? Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo, ma? Walang relasyon sina papa at tita. Mahal kita, ma. Gusto ko lang iligtas si Yube. Ngayon, hindi ako pinapayagan ni mama kumuha ng kuhol. Aalis ako sa bahay na ito. Sino ang tutulong kay mama sa pangongolekta ng utang? Huwag mo akong pilitin bumalik. Ngayon, dahil sa babaeng iyon, tinatakot mo ba ang iyong ina? Alam. Pero ang lakas ng loob mo. Tapos, mag-subscribe sa channel ng Gimme Go para hindi mo mamiss ang mga nakakaaliw na video. Bakit ganun? Bakit ka pabaya? Ha? Kapag may pera, higit na naapektuhan. Kapag may problema, higit na naapektuhan. Lagi na lang akong sinisisi. Ngayon, natanggal na ako sa trabaho. Ano na ang plano mo? O dapat na lang natin ipagsabi ang ating relasyon? Ano ang sinasabi mo? Gusto mo bang ilagay mo at ako sa panganib? Tandaan mo, kailangan nating manatiling tahimik ngayong oras na ito. Pero bakit mo pinapalala ang sitwasyon? Pero talaga, pagod na ako sa lahat ng ito. Kailangan ko rin ng pera ngayon. Pera! 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 Buong araw, iniisip mo lang ba ang pera? Hindi ka ba makahinga nang hindi ito Huwag iniisip? kang sumigaw sa akin ng ganyan. Ikaw ang nagpasok sa akin dito. Ngayon, babaliktad ka. Buti na lang. Buti na lang hindi pa niya natutuklasan ng anumang bagay. Sige, ako na ang bahala dyan. Mabilis! Bakit palagi kang sumusunod sa akin? Wala ka bang ibang gagawin? Marami akong trabaho, pero kailangan kong protektahan ang girlfriend ko. Paano kung may mangyaring masama sa kanya habang naglalakad siya, mag-isa? Kahit anong mangyari sa akin, wala kang pakialam. Hindi rin naman kita kasintahan. Kaya wag mo na akong guluhin. Ikaw at ang nanay mo ay gumawa na ng maraming masamang bagay. Ano pa ba ang gusto mo sa akin? Pero wala naman akong ginagawang masama. Paano mo nasasabi iyon? Nakita naming pinipilit ng mama mo si Miss Lua na ipagpalit ang kanyang lupa para mabayaran ang utang. Kailangan lang niya ng isang maliit na lupain para buhayin si Tan. Talaga? Pati ang nanay mo pinilit din siya. Ginawa ito ng nanay mo. Bakit hindi mo alam? Nagsisinungaling ka pa rin, hindi ako naniniwala sa'yo. Suweldo coffin. Oh, etong 2 bag para kay Baitan. At yung 2 pa para kay Bale. Pagkatapos mong ibigay kay Le, umuwi ka agad. Okay? Saan ka pumunta mula kaninang umaga?
Nakatira ka sa bahay, tumulong ka naman. Pinipili lang ng mga bata na ibalik ang utang sa May lupa. utang siya sa akin. Kung wala siyang pera, kukunin ko na lang. Hindi ko naman siya pinipilit. Kahit sino ang pipilitin mo. Kahit kaninong lupa ang kunin mo. Pero pakiusap, huwag nyo nang gibitin ang pamilya ni Ate Lua. Sila na nga lang mag-isa. May kaunting bukiri lang sila. Pero gusto mo pa rin Oh my kunin. gosh! Itong batang ito, nakikinig kayo sa mga sinasabi ng ibang tao. Tapos ngayon, pinapagalitan mo ang nanay mo ng ganito? Pero kinuha ko ang lupa nila. Anong pakialam mo? Sa tingin ko, medyo mali rin ang ginawa mo. Saan gagamitin ang lupa ng nanay mo na parang walang kwenta? Nandyan pa naman ang pera, wala ka namang kinuha, bakit ka mag-aalala? Ngayon, sa panig mo, may mga tao bang kasama na pinapahiya ako ng husto? Hindi ko gagawin? Kung gayon, paano kakain ng bahay na ito? Pinapanatili ko ang aking dignidad? Bakit hindi nagkatapaos ng tatay at anak mo? Hayaan mo na lang akong gumawa mag-isa, tapos sisigawan mo ako ngayon? Gusto mo pa bang mag-asawa? Ang sarap ng pagkain. Sa totoo lang, hindi ka dapat kumain. Dahil kay Tuylin, pinatawad kita. Tuylin. Tuylin, mau kang kumain. Tama si Tita Tang dyan, Tita. Oo nga. Pwedeng turuan mo ako kung paano lutuin ang mga ito? Marami akong alam ng mga putahe, pero sigurado akong hindi kasing sarap ng luto mo. Mamaya, busy si tatay mo, hindi siya Pumunta ka rito kahit anong araw. Nung kinasal pa lang ako. Hindi rin naman marunong magluto si Bak. Nasa bahay, meron na kaming tao kaya hindi na kailangang magtrabaho. Pero pagkatapos mag-asawa at magkaanak si Min, magbabago iyan. Kaya nagluto si Mama para sa asawa mo. Katulad kita, gusto ko rin magluto para sa pamilya Mira, ko. Mama, Tuiling, vamos a comer. Papá está esperando. Opo, Vamos a comer. kumain Si? ka ng marami. Hindi ka madalas makakakain ng luto ni mama mo dyan. At saka ilang buwan ka lang nawala. Pumayat ka na. Ganon din ang tingin ko. Hindi ka ba kumakain ng tama doon? Nag-aalala ang iyong ina? Wala yun, inay. Pag uwi ko, kumain ako ng marami. Pero, hindi pa ako sanay sa bagong kapaligiran. Ma, hindi mo ba nakikita na ang ahas ay nadoble na? Oo. Ano man ang sabihin. Basta matapos mo lang ang trabaho diyan, pagkatapos ay aasikasuhin na ng mga magulang mo ang kasal. Ang nanay mo, gusto niya talagang magkaroon ng apo ngayon. Wala nang kailangang sayangin pang oras doon. Nakikita ko na kayong dalawa ay pwede nang magpakasal. At si Min, pagkatapos ng kasal, lilipat na rin siya rito para magtrabaho. Nanay, pwede ba nating pag-usapan ito mamaya? Kasi marami pa akong kailangan gawin ngayon. Palagi kang parang bata. Kapag may asawa na ang lalaki, doon lang siya aasenso. Tingnan mo ang tatay mo. Kung hindi niya pinakasalan ng nanay mo, sa tingin mo ba aabot siya sa kinalalagyan niya ngayon? Ang babaeng ito. Halika na at kumain. Pero kanina pa kami nag-uusap, hindi ko napansin. Mama, magtatrabaho ako dun bukas. Aalis ka na bukas? Kakauwi mo lang Kape na, kahapon. ha? Kasi walang tao sa health center sa ibaba. Umakyat ako dito, iisa lang ang doktor sa ibaba. Akala ko, makakauwi ka ng ilang araw. Kung isang araw ka lang dito, bakit ka pa umuwi? Nakakalungkot lang. Huwag ka nang malungkot. Anak niyo ako. Oo, uuwi ako sa katapusan ng linggo. Malapit lang naman ang biyahe ko pa uwi. Kumain ka na, Em. Kain na. Fi, hindi ko alam kung anong gagawin ko para mamatay na lang ako. Ano? Kumalma ka. Sabihin mo sa akin kung ano ang nangyari. Fi, ako, hindi ko alam kung kanino siya nakikinig. Tapos pinilit akong mag-asawa. Ayoko, sinaktan ako ng tatay ko at ikinulong. Inom muna ako, kaya lang ako nakapunta dito. Puwersahang pagpapakasal? Sino? Si Edgar nga to. Diyos ko. Si Mang Edgar ba? Tandaan mo. Sabi nila may asawa na siya. Nung araw, gusto mo akong pakasalan pero hindi pwede. Pero narinig kong nag-asawa ka na. Nasaan ka na ngayon? Hindi ko alam. Narinig ko na iniwan na siya ng asawa niya. Ngayon, gusto niya akong pakasalan? Sigurado akong may utang ang tatay ko sa kanya? Kaya gusto niyang pambayad utang ako. Joy,
Ayaw na ayaw mong makinig. Ang mga matatandang manyak na yan, kailangan nating parusahan sila. Hindi na sila dapat magkaroon ng pagkakataon. Hoy ka! Subukan mong muli na kumbinsihin ang tatay mo. Hindi tama na hinihintay ka ng tatay mo ng ganito. Kumain ka na. Humingi pa ako sa tatay ko pero ayaw niya. Sinaktan pa niya ako. Totoo ba yan? Bakit may tatay na ganyan? Sige, dito ka na lang matulog ngayong gabi. Huwag ka nang umuwi, ha? Pumasok ka na. Min, gising ka pa ba? Ingat ka sa pagtulog. Kung talagang gusto mo yan, wala na akong magagawa. Pero mabilis ka ring magplano tungkol sa batang Tuylin. Huwag mo siyang paghintayin ng matagal. Nanay, wala talagang anumang namamagitan sa amin ni Tuylin. Matagal ko na siyang tinitingnang parang kapatid ko. Gusto ninyo ni tatay na magkatuluyan kami. Pero hindi niyo kami tinatanong kung ano ang gusto namin. Frente a ella como una madre, no quiero que se sienta triste. Pero kung patuloy akong pipilitin ni nanay, gagawin Ano? ko... Hindi mo pwedeng ipahiya ang iyong mga magulang. Alam mo naman ang ugali ni Tuylin. Mahal na mahal siya ni Papa. Kung pakakasalan mo ang babaeng iyon, mapapasa iyo ang ospital. Hindi mo ba naaalala? Gusto mo rin naman si Tuylam noon. Wala namang pinagkaiba ang dalawa sa kanya? Sa tingin ko? Iba, syempre iba. At Tuylin ay magkaibang tao. Simula pa noon, tinuring ko lang si Tuylin bilang kapatid. Ang kasal na walang pag-ibig sa pagitan ng dalawang tao, paano pa ito magiging masaya? Nakikita ko na ang batang yon ay napaka-cute. Ano pa ang hinihiling mo? O baka may iba ka ng kasama. Hindi po. Wala akong kadate. Sasabihin ko na, hindi ko matatanggap ang kahit na sino maliban kay Tuylin.